Ang maunang balita sa mga oras na ito. Taxi driver, hinold up sa Quezon City. Ang suspect, isang binatilyo at magandang dalaga. Motorsiklo, bumangga at pumailalim sa isang pampaserong jeep sa Bukawi, Bulacan. Rider ng motor, patay. Mexican singer, pinatay ilang oras matapos magpa-interview para itanggi ang bali-balitang patay na siya. At isang chihuahua sa Amerika, pinamanahan ng kanyang amo ng $3 million. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Grabio, kasama sina Rhea Santos at Connie Sison. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Isang taxi driver dumulog sa presinto matapos umanong ma-hold up sa San Mateo Road kaninang madaling araw. Ang mga suspect, isang binatilyo at isang dalaga. Narito ang report ni Oscar Oida. Ika-ika at animoy di mapakali sa iniindang sakit ang taxi driver na si Crescencio Gopez nang dumulog sa Station 6 ng QCPD kanina madaling araw. Ilang minuto pa lang daw noon ang nakalilipas nang ma-hold up siya. Tinatahak daw niya ang kahabaan ng San Mateo Road sa may barangay Batasan nang parahin siya ng isang lalaki at babae. Binatilyo raw ang lalaki habang kagandahan naman ang kasama nitong babae. Kaya di mo raw talaga iisipin na mga armadong hold-upper pala ang mga ito. Yung pumisa dito, may kutsilyo, yung tumutok sa akin, 45. Aabot daw sa 3,500 pesos na maghapon niyang kinita ang natangay ng mga suspect. Tinignan namin ang iniinda niyang tama. Di naman katindihan ang sugat. Pero ayon sa kanya, masakit pa rin daw pagkat binigwasan pa siya nung lalaking suspect. Yung kutsilyo po nila, tumama dito sa dam, naganyan ko. Nakatulad ka, nakabaon. Hindi po, sinaksak ako, naganyan ko lang. Nasangga mo. Hindi umabot. Pero tingin ko mo yung tatali, sasaksakin ka talaga. Ito, nasasaksakin po. Hindi na raw bagong ganitong reklamo ayon sa mga pulis. Pero kailangan daw nila itong imbestigahang maigi. May mga pagkakataon din daw kasi na iniimbento lang ng mga driver ang kwentong pang-hold up kapag nawawaldas nila ang kanilang pang-boundary. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isang rider patay matapos pumailalim ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang jeep sa MacArthur Highway sa Bukawi, Bulacan. Batay sa report, sumabit ang motorsiklo ng biktimang si Ray De Lima sa side mirror ng inunahan niyang kotse. Dahil dyan, nawalan daw ito ng kontrol kaya sumalpok at pumailalim naman sa kasalubong na jeep. Mabilis na maisinugod sa ospital ang biktima, ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Darap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver ng jeep at kotse. Mga kapuso, lumabas po si President-elect Noynoy Aquino sa kanyang tahanan. Nakatutok si Trisha Zafra. Trisha? Tony, 7:40 ngayong umaga, umalis yung convoy ni President-elect Noynoy Aquino mula sa number 25 Pine Street sa Quezon City at nagtungo rito sa templo ng Iglesia ni Cristo rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pumasok yung kanyang convoy dito sa Central Avenue Gate. Pero hindi pa malinaw sa amin kung ano ang talagang sadya ng bagong halalang presidente dito sa Iglesia ni Cristo. At sa ngayon napapalibutan itong gate ng Central Avenue dito sa Iglesia ni Cristo ng kanyang mga tauhan mula sa Presidential Security Group. At sarado sa media yung aktibidad dito o yung kung ano man ang sadya rito ni Pangulong Aquino. Magpapalik ako, Connie, kung makakuha tayo ng karagdagan pang impormasyon kung ano ang naging sadya rito ni President-elect Aquino. Connie? Alright, Trisha, si Rhea ito. Maraming salamat, Trisha Zafra. Nakabuntod po sa convoy ni President-elect Noynoy Aquino. Dadaluhan ng mga bigating personalidad ang inaugurasyon ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Lahat inaasahang magsusuot ng Filipino-inspired na kasuotan bilang pagkilala sa pagiging Pilipino.
Magkasabay na darating dito sa Quirino Grandstand sina President-elect Noynoy Aquino at outgoing President Gloria Macapagal Arroyo. Sasalubungin sila ng isang batalyon ng mga sundalo mula sa AFP para sa arrival honors. At pagkatapos ng pagbibigay parangal ng mga sundalo, lilisanin na ni Pangulong Arroyo ang grandstand. Sa tulong naman ng Inaugural Committee, aalalayan nila ang ating bagong presidente kasama si Vice President-elect Jejomar Binay papunta sa entablado. Ito ang North Wing ng Quirino Grandstand. Dito uupo ang mga foreign dignitaries at iba pang kinatawan ng international organizations. At ito naman ang South Wing kung saan pupunuin din ito ng mga VIPs at ilang bisita ng ating bagong presidente at vice-presidente. Sa gitna ng entablado, ipupwesto ang mga upuan ng ating bagong presidente at vice-presidente. Uupo po sa unang hanay si President-elect Noynoy Aquino, makakatabi niya si Vice President-elect Jejomar Binay kasama ang kanyang asawa. Inaasahan pong tatabihan sila ng mga dating Pangulo ng Pilipinas kung mapagbibigyan ang kanilang imbitasyon sina former President Fidel Ramos at former President Joseph Estrada kasama ang kanilang mga asawa. At tatabi naman po sa kanila si Senate President Juan Ponce Enrile at sa dulo, mauupo si Associate Justice Conchita Carpio Morales kung saan manunumpa ang ating bagong Pangulo. Sa pangalawang hanay po, sa likod po nila ay mauupo ang kanilang mga pamilya. Sa ikatlong hanay, mauupo ang bagong gabinete ni President-elect Noynoy Aquino kasama ang kanilang mga asawa. Inaasahan din po ang pagdalo ng Head of State ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta. Yellow watches, mga Noynoy fans at Noynoy umbrellas ang ipamimigay sa araw ng inaugurasyon para lamang sa mga VIPs. Kaya para po sa ating mga kababayan, huwag kalimutang magdala ng payong bilang panangga sa init at bilang panangga na rin sa ulan kapag ulanin ang ating inaugurasyon. Mga kapuso, para sa karagdagang balita, balik po tayo sa GMA Network Center.